having a grateful attitude. Sa totoo lang mga kapatid, kung ikaw tititigan mo lang at magiging intentional ka lang sa paghahanap, kahit mahirap ang sitwasyon, sigurado kung meron tayong mahanap na pwede natin ipagpasalamat sa Diyos. Alam ko mahirap, alam kong frustrating, alam kong malungkot, talagang mapapatahimik ka na lang. Pero if you will look hard enough, I believe that we all have something for which we can be thankful for. Alam ko may mga bagay kang pinagpapasalamat. Alam ko may mga prayers ka na gusto mong baguhin mga sitwasyon ng Panginoon sa buhay natin. At alam ko rin na hindi natin nakukuha ang blessing madalas overnight, pero meron pong gap between prayer and answered prayer. At sa pagitan ng prayer at answered prayer, dun ho natitest yung pananampalataya natin na mag-antay at magtiwala sa Panginoon. The waiting season is not a wasted season. Pag inaantay mo yung prayer request na mabigay ng Panginoon, yung gap na yun is actually tinitest ng Lord ang ating faith. Faith to believe, faith to trust Him no matter what. There is always something in our life that we can be thankful for. And in case hindi pa rin kayo natatauhan, there is always a chance for us to say thanks to the Lord for the ways that He has made. He has made a way where there seems to be no way. Let us thank the Lord for the doors that He has opened, for the protection that He has given us, sa mga pagkaing ipirinobide ng Panginoon sa ating table, sa trabahong meron tayo, sa maraming bagay na na-receive natin, at kapag na-remind ka sa napakaraming blessing na ipinagkaloob sa ng ating Panginoon, you cannot help it but give thanks and give praise to God. We ought to praise God. We ought to thank the Lord. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Pinagpala ka ng Diyos, and therefore as a response, you bless the Lord as well, kasi may mga rewards and benefits na ibinigay ang Panginoon. You don't see it yet, but you thank God in advance. Pinagpapasalamat mo na hindi mo pa nakukuha. May sakit ka pa rin, pero nagpapasalamat ka na sa healing. May problema pa rin, pero nagpapasalamat na kagad sa provision. You thank God for advance. You thank God for the promise long before the promise has been given to you. Why? Because we ought to thank the Lord in advance. And we ought to thank God in spite of. Kahit kulang ang height, kulang sa talino, kulang sa ganda, can you thank God kahit kulang? Kasi usually pag kulang nirereklamo eh. But can you thank God in spite of? Always be joyful. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you. Mahirap pagpasalamat in all circumstances kasi ang pinagpipray mo, baguhin yung circumstance. Pag may sakit, obviously ang prayer mo, Lord, tanggalin mo ang sakit. Pag may hirap, obviously ang prayer natin, tanggalin mo ang hirap. Because kahit hindi baguhin ng Lord ang sitwasyon ng buhay mo, meron ka pa rin pagpapasalamat. Hindi binago ng Lord ang estado mo sa buhay, pero binago ka niya. Hindi yung circumstance, pero ikaw. Matigas pa rin yung ulo ng anak mo, pero mahaba na pasensya mo. Hindi ko alam kung gaano katindi ang problema nyo, hindi ko po minamaliit. Pero sigurado ako, hindi mas malaki ang problema mo sa pinagdaanan ni Job. Kasi si Job namatayan ng 10 anak, nawala ng lahat ng ari-arian, wash out in one day, nagkaroon pa ng incurable disease na boils. And can you imagine, kung tayo nagko-complain na tayo sa circumstances natin dahil wala tayong internet, nagko-complain tayo dahil na-expire yung load natin, look at what happened to Job. Nawala ng 10 anak, nawala ng ari-arian, at sabi ng kanyang asawa na dapat sumusuporta sa kanya, sumpain mo na lang yung Diyos mo. Sabi ni Job, magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos pag maganda ang pangyayari sa buhay? I can thank the Lord in all circumstances. Minsan yung lugmok ka na, bigla mo pa makikita yung post ng kapitbahay mo, na galit ka, na makita mo pa lang yung profile pic, kumukulo na yung dugo mo. Tapos kung kailan lugmok ka, makikita mo siya, nakabili ng washing machine ngayong Pasko, nagpamigay ng tigwa 1,000 sa mga inaanak niyang 2 years old. Samantalang ikaw, 20 years old na yung inaanak mo, ang laki na ng utang mo. Kung you receive the blessing, you enjoy the blessing, but you forgot the blesser. So mas masaya ka sa pasalubong kaysa sa nagpasalubong. Umuwi yung nanay mo, masaya ka kasi may pasalubong,
pero hindi ka masaya na nandyan siya. Pag nakatanggap ng blessing, mas appreciated yung blessing kesa sa blesser. Yung Santa Claus mentality na pinaniwalaan ko rin before, and posible ba na mas mapagpasalamat ka pa sa boss mo kesa sa Diyos? Sa trabaho mo kesa sa Diyos? Sa teacher mo? And we should be thankful for these people. But all the more kung nagpapasalamat ka sa kanila, mas lalo po dapat tayong magpasalamat kasi ang tunay na source ng lahat ng bagay na ito ay Panginoon. Konti man, ipagpasalamat. Hindi yung pag konti nirereklamo. Pag marami pinagpapasalamat, learn to thank God in spite of. Kahit hindi masyadong kumita ang trabaho, magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo problema natin? Kaya hirap na hirap ka magpasalamat. Alam mo kung bakit maraming tao ang mahilig magreklamo? Entitlement mentality. That I deserve better. Salary ko, 10,000. Hindi ko deserve yung ganito. Napakatindi ng mga pinag-aralan ko sa buhay. Pero nakakapagtaka, pag nangyari sa ibang tao, feeling mo deserve nila. Because we think we are too important. Ang tendency, you complain. Yung kino-complain mo ngayon, dating pinagpasalamat mo yan eh. Ilang taon yung pinag-pray na mapang-asawa nyo yung asawa nyo ngayon? 2 years after, yung asawang pinagpasalamat mo, sakit na ng ulo mo ngayon. Now, pinagpipray mo, Lord, baguhin mo naman yung asawa ko. Ilang taon mong pinag-pray na ma-promote ka? Tapos nung na-promote ka na, nirereklamo mo, stressful naman to, Lord. Ilang taon yung pinag-pray na mapunta kayo sa leadership? At nung nakaranas ka ng hirap, nirereklamo mo yung leadership na ipinag-pray mo before. Why don't you speak positive in a negative situation? Kasi kahit gaano kaganda ang ginagawa ng gobyerno kung nakafocus sa negative, hindi mo ma-appreciate. Kahit naman gaano kasama ang gobyerno kung lagi nakafocus sa mabubuting ginagawa lang, nagbabago perspective mo, depende sa focus mo. If we will just be focusing on the positive and having the positive attitude in the negative circumstances, I think, mas matututo tayo magpasalamat sa Panginoon kasi hindi tayo pinabayaan ng Diyos eh. Na kahit konti, ang laman ng bulsa mo ngayon, meron ka pa rin pwede pagpasalamat sa Lord. We don't live by our sight. We live by our faith. You don't have to see it working before you believe. Just believe because you know. Not because you see. But you know that all things work together. So, I will give thanks for what I have. And then I will see God do a lot in my little. God is preparing something in your life. And with that in mind, if you know it, that all things work together for the good of those who love God, not just for the things that He has made, not just for the things that He has provided, but also for the closed doors, for the things na dininay ng ating Panginoon. Hindi ka nakapag-abroad, hindi siya ang nakatuluyan mo, hindi siya yung napang-asawa mo, hindi ka nakapasok doon sa kumpanya na yon. Salamat sinara ng Panginoon because there is an opportunity for God to open another door. And we should thank God, hindi lang sa mga bagay na binuksan, kundi sa mga bagay na sinara ng Panginoon. Hindi lang sa mga bagay na nakapasa ka, kundi sa mga bagay na kinabagsakan mo rin, because all these things, the good and the bad, the past and the failure, the weakness and the strength will work together for the good of those who love God. It seems slow, but you have to wait patiently, for it will surely come to pass.